Mga pulis ang sumalubong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa NAIA pagbalik niya sa bansa mula Hong Kong kaninang umaga. Inaresto nila ang dating Pangulo sa bisa ng arrest warrant mula sa ICC dahil sa umano'y crimes against humanity. Narito ang agenda report ni Paulo Barcelon, live nag-uulat mula sa Campo Crame sa Quezon City. Paulo, dadalhin daw ba riyan ang dating Pangulo? Corina, tikom pa rin ng bibig ng Philippine National Police kung dadalin pa ba dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero kadalasan, dinadala dito yung mga high-profile personality tulad ni dating Senadora Laila de Lima at ni Senador Bong Revilla. Iginiit lang ng PNP na kanilang ginagawa yung kanilang trabaho bilang parte ng Interpol at dahil nga bahagi sila rito ay kanila itong ipinatupad. Umaga pa lang, mahigpit na ang seguridad sa NAIA Terminal 3. Kanya-kanyang pwesto ang pulis, media at maging mga pro-Duterte vloggers. Lahat nag-aabang sa pagbabalik ng dating Pangulo mula sa kanyang biyahe sa Hong Kong. Maaga ring dumating si CIDG Chief Major General Nicolas Torre para salubungin ang dating Pangulo. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ka dyan sa mga puti. Sa video na ito bago bumaba ng eroplano, kinwestiyon ni Duterte ang inihaing warrant laban sa kanya. Ilang minuto matapos ito, sa FB live post naman ni Senador Bongo, sinabi niyang kinuha ng CIDG si Duterte na nakatakdasa ng sumailalim sa medical procedure sa Cardinal Santos bukas. Hindi namin nakita. March 28, mag-80 years old na po yung matanda. Alam nyo, kawawa. Na-videohan din ang paglabas ng dating Pangulo, Asa si Bing Bongbong? pati ang pag-uusap ni Duterte at kanyang partner na si Hanilet Avancenia. Matapos ito, dinala na siya sa Villamor Air Base. Ayon sa PNP, tinulungan daw nila ang Philippine Center for Transnational Crime na may patupad ng Interpol Red Notice laban sa dating Pangulo. Halos 400 pulis naman ang ipinakalat para sa nasabing operasyon. Corina, sa ilalim ng rules ng Interpol, ang Red Notice ay isang pabatid sa mga law enforcement organizations sa buong mundo para hanapin at arestuhin ng isang tao pending yung kanyang extradition, pagsuko, or any other legal action, but of arrest o court order na ini-issue ng judicial authorities ng nagre-request na bansa. Depende rin ang pagkaka-aresto ng taong naka-red notice sa batas ng bansa kung saan siya na-aresto. Sa ngayon, Corina, inabangan pa rin natin kung ano yung magiging susunod na hakbang ng Philippine National Police matapos ng arestuhin si dating Pangulong Duterte. So Corina? sa tanong, Paulo, na ididiretso na ba siya mula dyan sa iba pang lugar ay hinihintay pa natin ang sagot. From the PNP side, yes, Corina, nag-aabang pa rin tayo sa kung ano yung kanilang magiging sagot dyan, maging sa kung ano yung naging eksaktong procedure doon sa loob ng Villamor Air Base na kung saan kanina ay yes. kasama nga sa mga Yes, Corina. Mayroon ba siyang legal counsel na kasama? Nakita natin yung ilang miyembro ng kanyang pamilya, kanyang mga kaalyado, pero mayroon na ba siyang abogado dyan? Well, dito sa Campo Crame, wala pang mga legal counsel na pinadala si dating Pangulong Duterte. Pero kanina ay isa rin sa mga humarap sa media si dating Labor Secretary Silvestre Bello at isa rin siya sa mga nagbibigay ng legal advice sa dating Pangulo. Gayun din, itong ilang mga attorneys, ilang mga lawyers, tulad ni Attorney Vic Rodriguez na nag-inspection kanina sa NAIA at sabi niya, tinatingnan niya kung ano yung posibleng nangyari sa dating Pangulo, Corina. Okay, maraming salamat. Si Paulo Barcelon nag-uulat ng live mula sa Campo Crame sa Quezon City.